Magbibigay lang po ako ng opinion about tong kay kuya na nag-vlog po. Nag-vlog po siya about dito. Ayan. So, magbibigay lang ako ng konting opinion about dyan sa pinag-vlog niya. So, panoorin nyo muna natin tong content ni kuya. Isa itong babala, lalong-lalo na sa mga baguhan. Baka dumaan ito ang content na ito sa wall ninyo o sa mga reels ninyo at maniwala kayo at gagawin nyo ito. Tungkol ito sa isang boost reels. Isang content creator na nagsasabi na ang boost reels ay pwedeng gamitin para makadami ng views, pwedeng gamitin para magkaroon ng maraming earnings. Pero hindi niya sinabi kung ano talaga ang boost reels. Hindi niya ito pinaliwanag. Pakinggan ninyo ang videong ito para alam nyo at para ma-aware kayo at saka ako magbibigay ng reaction nito. Ganito yon. Gusto mong maraming views ang ipinost mo dyan sa reels? Gamitin mo na ang boost reels. Kung gusto mo naman kumita, gusto mo maraming views, gamitin mo na yan. So, happy earnings to all. Thank you. Hirap ka bang makakuha ng maraming views dyan sa reels video mo? Eto, pwede nyo tong gamitin. Yan ay bagong feature ni Facebook na magandang gamitin para sa mga reels video. Kung gusto mong maraming views ang mahakot mo at gusto mong maraming views ang ipinost mo dyan sa reels, gamitin mo na ang boost reels. Kung gusto mo naman kumita, gusto mo maraming views, gamitin mo na yan. So, happy earnings to all. Ayan guys, napakinggan ba ninyo? Ang content na ito guys ay hindi maganda, lalong-lalo na sa mga baguhan. Alam nyo ba kung bakit? Kasi ang boost reels guys is may bayad yan. Kapag nagbo-boost kayo ng mga videos, may bayad yan. Kaya ingat-ingat lalong-lalo na sa mga baguhan. Instead kayo ang babayaran ni Meta, kayo ang magbabayad ni Meta. Lalo kung monetize ka naman at magpa-boost reels ka or magpa-boost video ka, hindi ka babayaran ni Meta kahit marami pa ang views ng mga videos mo. Guys, mag-ingat kayo sa mga ganitong content. Dapat alamin ninyo, wag na wag kayong maniwala sa mga ganitong sitwasyon. Kung may buo man ito na video, idol, hindi ito maganda na video kasi kapag baguhan ka, baka maniwala at magkagastos pa sila. Please naman, wag na wag kayong magpakalat ng mga ganitong videos kasi marami tayong mga baguhan na hindi pa nakakaalam. Nakakaawa guys ang mga baguhan kapag gagamitin nila ang boost reels na wala silang kaalam-alam dahil lang sa isang content creator na nagbibigay ng ganitong content for the content para dadami ang views kahit mali-mali. Kung gagawa kayo ng content, please gawin nyo ng buo. Mag-post kayo ng video doon sa mga long form videos, wag sa reels. Dapat buo, dapat kumpleto para aware ang lahat. Guys, ang boost reels hindi maganda. Pwede ka mag-boost reels kung may pera ka, kung marami kang budget, pero pag wala, siguradong ewan ko na lang. Kaya ingat-ingat sa lahat. Maraming salamat. Sana hindi na ito mauulit ang content na mga ito kasi nakakasira at nakakaawa ang mga mabibiktima dito. Napapanood yun yung sinabi ni kuya. So, ito guys, itong video na to is disclaimer lang to. Huwag nyo pa ako i-bash kasi magbibigay lang din ako ng little opinion ko. Kasi, as sinasabi kasi ni kuya dito is talaga mapapahamak daw ang mag-boss ng nilagay ni Meta doon sa Facebook natin. So, ganito po yun, diba guys? So, every time tayo mag-upload ng mga videos, kahit nga siguro mga quotes lang yan, din mga pictures natin na ina-upload natin sa Facebook, may mga ganito talagang lumalabas. Ayan. Kung makikita nyo may ganyan. So, last naman tayo, for sure, merong ganyan, diba? Ayun. Magbibigyan ako ng opinion kay kuya. For me, kuya is, para sa akin, hindi naman ilalagay yan ni Facebook or ni Meta dyan sa Facebook po natin kung mapapahamak ang mag-avail dyan. Ika nga, di ba? Sinadya yan ni Meta na maglalagay ng ganyan kasi nga meron kasi talagang kumakalat na boasting ang sinasabi, di ba? Mayroon tayong boss na followers, views,
And then, mga subscribers, even sa mga YouTube account natin, meron po talaga niyan. So, ito po kasi is legit. Galing po sa kanya yan mismo. Si Meta mismo naglagay yan sa atin. So, kung mapapahamak tayo, bakit ilalagay ni Meta yan sa Facebook mismo natin? Diba? Kung makikita niyo, meron doon kasing nakalagay na kung mag-a-avail tayo, kailangan tayo magbabayad through GCash. Then, para sa mga bank account, kung meron tayong mga bank account. Ayan, so hindi naman niya siguro pinipilit sa mga tao, sa mga content creator na mag-a-avail tayo lahat. Depende lang po yan sa ma-afford natin. So may mga prices po doon kung magkano, may mga option naman tayo doon. So make sure lang talaga na meron tama yung mga information po natin doon. And then, ang pinapoint out dito ni Kuya is mapapahamak. So ang tanong, bakit tayo mapapahamak? Kung legit naman na kung ilalagay yan ni Meta dyan, for me, hindi siya parang hindi siya napapahamak sa atin. Hindi siya nakakapahamak sa atin. So, dapat talaga yung mag-a-avail dyan, yung mga may afford lang talaga. Yung mga hindi naman afford, wag na kayo mag-a-avail kasi for sure talaga mabigat talaga yan sa bulsa. Ika nga, gawa lang tayo ng mga content, yung mga quality content na dapat na i-upload natin every time doon. Pero pag sinasabi kasi ni Kuya na mapapahamak tayo, wala akong makikita mapapahamak dun, guys, kasi hindi talaga yan nakakapahamak. Kasi alam mo ba, pag nagbo-boss tayo dyan, opinion ko lang to, itong video na to, guys, is disclaimer lang to, for me is para naman kasi sa kanya to, siya mismo naglalagay dyan. So pwede tayo mag-avail dyan kasi yan, guys, mismo galing sa kanya. So siya yung nagro-recommend sa mga video natin sa mga ibang content creator. Siya yung nagkakalat ng mga video natin na magkakaroon tayo ng mga videos. Kasi guys, kung sa boosting lang, kasi ang iba kasi may kumakalat na mga boosting dito sa atin, for sure nakaka-encounter kayo na dumadaan sa mga timeline ninyo. Talaga nagpapa-avail ng mga ganyan, mga boosting followers, views. Ito yung sinadya niya to kasi para dyan tayo mismo mag-avail sa kanya. Kasi nga, yan yung mga kumakalat, maraming kumakalat ngayon na mga fake na mga ganyan, mga panel ang gamit, mga machines. Ayan, for me talaga, nakaka-encounter ako ng mga ganyan. So, dito sa kanya, legit po yan. So, siya mismo kasi talaga mag-recommend sa ibang content creator na galing mismo sa kanya. Diba, ito mga followers sa Facebook, galing kasi mismo sa kanya yun. So, hindi yan masama na mag-avail para sa akin. Yun lang, yung nakaka-afford lang, guys. Ayun lang. So, wag natin i-disappoint yung mga yung mga content creator na bawal yan. Kasi hindi naman talaga yan siya bawal for me. Sinasabi kasi ni Kuya dito sa last part na pwede daw tayo mag-avail dyan kung kaya naman ang budget natin. Ayan, panoorin natin to, guys. Ayan, sinasabi niya. Pwede ka mag-boost reels kung may pera ka. Kung marami kang budget. Pero pag ayun, diba? Napapanood nyo yun, guys. So, ibig sabihin, sinasabi niya dito na pwede pala tayo mag-avail kung kaya ng budget natin. Pero, sa first part, sinasabi niya na huwag natin subukan kasi mapapahamak yung account natin. Mapapahamak daw tayo dito. So, ano pa talaga, Kuya? Medyo naguguluhan ako sa sinasabi mo. Kasi sinasabi mo, pinupoint mo dito is mapapahamak yung mga mag-a-avail dito kay Meta, dito sa boss na yan. So, ano pa talaga? Medyo hindi ko maintindihan kung ano talaga yung bawal ba talaga? O pwede tayo mag-avail sa may kaya lang mag-avail. Ayun. So, medyo talaga, hindi ko maintindihan yung ni Kuya kung bawal ba or pwede ba. Ganon. So, para sa akin, magbibigay ako ng mga tips, guys. Pwede naman tayo mag-avail dyan. Hindi yan masama kasi binibigay mismo yan ni Meta sa atin. Ayan lang. So, nasa sa atin lang yung mga content creator kung kaya natin mag-avail. Kasi talagang medyo pricey po talaga yan. Pero ang pinakamababa nila is I think nasa 58 pesos. Mayroon 100, 200, depende po sa'yo. Pero ang pinakamababa talaga ay 58 pesos yan. So, pwede tayo mag-avail dyan, guys. So, para kasi nakatala ako one time dyan, hindi naman siya nakakapahamak sa mga account natin. So, ayan. Kasi binibigay mismo ni Meta yan. Kung nakakapahamak pa yan, bakit yan nilalagay yan dyan? Wala naman ibang tao maglalagay dyan sa Facebook natin, kundi siya lang mismo talaga dyan. Wala naman ibang tao maglalagay yan, diba, guys? Wala. Para sa akin, hindi na ilalagay yan kung hindi yan legit.
Kasi yan, pag mag-avail tayo, inirecommend yan ni Meta mismo sa mga content creator kasi mismo sa kanya yan. Siya mismo yung magkalat ng mga video mo, papanoorin ng mga ibang content creator po natin. Kasi mismo sa kanya, kahit sa followers, sa kanya din siya din niya nakakaalam. So, hindi natin sabihin na, wag natin na sabihin sa mga content creator na pinagbabawal yan. Kasi hindi naman talaga bawal yan. Yan, tips ko lang yan guys. Ayan, kung meron kayo natutunan sa video ko guys, please likes and share this video at